Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, isa na namang reaction tungkol sa INC sa rally sa January, sa sunod na Lunes January 13. Alright, intro muna tayo guys. Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat. Labag sa separation of church and state ang panawagan ng INC kontra impeachment. Ito laban kay Sara Duterte. At ito ay si spokesman at may paglabag ba ang separation of church and statement na panawagan ng INC na magtipon sa January 13 para tutulan ang pagpapaalis sa pwesto ni VP Sara Duterte. Alright, panoorin po natin and let's get it on. Everyone, pangalawang araw na pagtatrabaho para dun sa mga ngayon pa lang nagtatrabaho. Now, ang mga ating mga chikiting sa ating public schools, balik eskwelahan na rin. Pero yung mga anak natin sa mga mas matataas na mga pamantasan, abente pa ang simula, no? Pero anyway, welcome back to work, Philippines. Anyway, anong pag-uusapan natin? Well, ilang araw na lang, isang linggo na lang, kulang isang linggo, ay magkakaroon na ng isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayan, ang tabayanan po natin ng rally o pagtitipon para sa panawagan kontra impeachment ni Sara Duterte. Ito nga yung tinawag na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, ito ay laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pangalawa, ang gusto nila ay kapayapaan sa gobyerno, no? At bagamat ito ay pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, sinabi na rin nila, no, na lahat naman ay welcome na dumalo. Ang tanong, meron bang linalabag na batas o probisyon ng saligang batas ang kahit sinong simbahan na magtatawag ng ganitong pagtitipon? Ay, may paglabag ba? Wala naman na ito ay isang freedom. Well, dalawa po yung ating pag-uusapan dyan. No? Yung karapatan ng malayang pananalita na isang karapatan ng mga miyembro ng isang simbahan at saka yung simbahan mismo. Yung tinatawag na separation of church and state. Ito ba isang balakid para sa pagpaparali na tinatawag ng isang simbahan? Well, sa unang punto, mukhang madali natin sagutin yan. No? Lahat tayo may karapatan ng malayang pananalita. At ang mapayapang pagtipon-tipon, yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na ang lokal na pamahalaan ay hindi nagbibigay ng karapatan para sa malayang pagtipon-tipon para iparating ang hinaing laban sa gobyerno. No? Yan ay karapatan na nanggagaling mismo sa ating saligang batas. So ang mayor's permit ay kinakailangan lang yan sa time, place, and manner. No? Para Tama. Yung mayor permit, no? Masiguro na hindi naman makakadisturbo. Oo, hindi naman makakadisturbo yan. Dahil pa ng Pugoso versus Primicias versus Pugoso, sinabi na ng Korte Suprema, no, na ating mga kalye ay talagang sa mulat-mula ay hinahawakan o narariyan para pagtipon-tipunan ng ating mga mamamayan para iparating ang kanilang hinaing laban sa gobyerno. No? So since time immemorial, our roads have been held in trust for use by the people for peaceful assembly. Peaceful assembly and freedom of speech. Sabihin sa Ingles, pero tinagalog ko na rin para maintindihan ng lahat. Tama. Ang rally permit, place, and manner, no, para lang masigurado na hindi naman makakasagabal sa mas nakakarami. Kaya nga ang rule, kung kinakailangan ng permit, kinakailangan magkaroon ng dahilan para ma-deny ang permit. At kapag hindi inaktuhan kaagad, yan ay deemed approved. At ang mga lokal na pamahalaan ay binigyan ng utos na kinakailangan magtalaga ng freedom parks kung saan hindi na kinakailangan humingi ng mayor's permit. No? At isa nga dyan sa freedom parks na yan ay ang Liwasan. Nagkakaroon tayo ng 2 venues, no, doon sa pagtitipon nito. Naging 2 venue pa, no? Ako, balita ko doon sa isa kong kliyente na may bus company. 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa. Wow, dami. 500 buses. Sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon. Wow, 2 million. Sa buong mundo. Grabe. Kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan, ang mensahe, ayaw namin sa impeachment ni VP Sara. Ang pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan, 32 million. First. Oo, 32 million kaya bumoto dyan. Ayan, sagip lang itong si BBM.
Philippine history at siya pa ang tatanggalin. No? At syempre, ang panawagan pa rin is gusto natin Yan, sigaw ng taong bayan yan, di ba? Talagang niluklok. ayaw natin ng gulo, ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. So malinaw. Kaya na panawagan ng INC sa pagtitipon-tipon para tulungan ipawalang bisa ang sa pwesto si BP Sara ng INC. Ito ay isang peace rally lang Na kung kayo ay Pero malamang marami ng tao yan. Hindi lang peace rally. May manggugulo rin dyan, di natin maiiwasan. arestuhin dyan dahil kayo nagpunta sa rally, wala pong bahisahan para kayo arestuhin. Dahil ang karapatan na sumapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon, yan po'y garansyado ng ating saligang batas. Kaya ismiran yung pulis na gusto mag-aresto sa inyo dahil wala silang karapatan na mag-aresto na kahit sino man kung sila ay kasapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon. Ang mas malalim na pag-iisip ay pagdating doon sa issue na may nilalabag ba ang simbahan pag sila'y tumawag ng pagtipon-tipon laban sa impeachment ni VP Sara o para sa panawagan na kapayapaan. Dahil meron tayong tinatawag na separation between church and state. Well, unang-una po, yung separation na yan, nagaransyado rin ang ating saligang batas, yan po ay kalayaan para magkaroon ng Kalayaan mo pang magsalita tayo, di ba? pananampalataya. Pananampalataya. Pagbabawal sa kahit anong simbahan ng pananampalataya na maghimasok sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng gobyerno. In fact, para sa Ayan, tama yan, tama. dapat din sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sinusunod natin yung 10 kautusan na bawal magnakaw, bawal pumatay, no? At yan din naman ang pinapatupad ng mga responsableng gobyerno. So, yung separation of church and state, hindi ibig sabihin na palibasa, hindi gobyerno ang simbahan, hindi na sila makikita. Ang ginagarantiya ng church and state, noong karapatan ng lahat na magkaroon ng sariling pananampalataya. At yan ang hindi po pwedeng paghimasukan. Okay? At now, kapag meron namang ikaw gagawin ayon sa iyong pananampalataya, ayun, hindi na yung sakop ng garansya. Kasi kung meron ng gawain ang bunsod sa isang pananampalataya, hindi na yan pananampalataya. Yan ay meron ng gawain. So yung mga nagsasabi na sila yung mga simbahan, nagsasabi na po pwedeng pumatay, ay hindi po pwede yan. Kasi kasalanan na yan. Pag pumatay, no? Ayan. At ito ay antabayan na natin sa January 30 ng malaking rally. Aabot ng 2 million. Ito na nga, kinontak na si Harry Roque ng kanyang kaibigan. Biro mo, nasa 500 bases pa lang initial. Update dito kay Harry Roque. At antabayan na natin. Pero for as long as ito ay pananampalataya, yan po ay garansyado ng Estado. Now, pwede bang pulaan mong ibang mga pananampalataya? Ni Chief Justice Puno, doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals, ang sabi, talaga namang yung kalayaan ng malayang pananampalataya, kasama na rin dyan yung kalayaan ng malayang pananalita. Ang sagot sa isang maling pananampalataya ay isang mas mabuting pananampalataya. Hayaan mong magsalpukan ang ibang mga paniniwala sa malayang merkado ng ideya nang sa ganun, taong bayan ng mamimili kung ano ang kanilang paniniwalaan. Oo, tama yan. Bilang kanilang pananampalataya. Pananampalataya. Napakaganda ng katong yun. Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals. Basahin niyo po. Napakaganda ng lingwahe ni Chief Justice Puno na kinagagalak ko sabihin, kapatid ko sa pananampalataya sa ibang protestante. So, wala pong lalabagin. Protestante pala ito kaya no? Na magtipon-tipon ng taong bayan para protektahan ng Vice President at ang kalayaan. Gaya ng wala ring dinabag na provision. At hindi lang Iglesia ni Cristo pupunta dyan. Iba-ibang religion din, di ba? Malay mo, mga karamihan din dyan, Muslim. At ilang mga panig. Lahat ng panig ng Pilipinas. May rally rin Iglesia ni Cristo makikiisa sa Pilipinas ang mga Iglesia ni Cristo. Hindi lang dito sa Gloneta Grandstand sa Quirino. At buong Pilipinas yan, guys. Alright. Nung siya'y nanawagan na sa taong bayan na magtipon-tipon sa EDSA para protektahan ang mga kasundaluhan na nagbibigay ng kanilang suporta sa chain of command ni Marcos Sr. At kung meron din simbahan na mananawagan para protektahan ang mga sundalo na kakalas sa chain of command ni Marcos Jr., wala ring lalabagin
ang ganyang simbahan na dahil ang pagtatawag ng mapayapang pagtipon-tipon ay never kriminal. Ang kriminal is kapag meron ka pang gagawin bukod dun sa malayang pagpatipon-tipon at hindi lahat ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang paggamit ng dahas at ng armas gaya ng ginagawa ng CPP-NPA. Oo, hindi naman bawal. Kaya nga may freedom. Freedom of Ulitin ko po, speech tayo. Ang galing-galing naman nilang manalo sa eleksyon. Nandiyan yung mga party list representatives nila. Bakit ba hindi pa nila completely itabi na yung kanilang mga baril? At sila ay tumutok na sa parliamentary struggle. Yun ang hindi ko maintindihan. Nagpapaka-plastic pa sila na wala na silang tiwala o wala na silang paniniwala na kinakailangan gumamit ng dahas, and yet nandyan pa rin ang kanilang mga baril. Dahil nakatunayan naman nilang kaya nilang manalo sa eleksyon, dapat nagpa-participate na lang sila sa lahat ng eleksyon at paramihin nila ang hanay nila sa Kongreso. Yan talaga ang dapat gawin kung ayaw nilang mabansagan silang terorista na NPA, CPP, NPA. No? Pero habang nandyan po ang kanilang armas, talagang terorista sila. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa European Union, kundi sa buong mundo. So malinaw po yung pagtatawag ng simbahan, hindi po yan paglabag sa separation of church and state. Ayan, tandaan nyo guys, hindi paglabag yan ang pagtatawag ng simbahan katulad nitong INC at iba pang religious at lahat ng iglesia meron peace rally sa buong Pilipinas. Yan po ay paggampan sa kanilang gawain na magturo ng moralidad sa kanilang mga nananampalataya. Bakit moralidad? Kasi kapag ang gobyerno ay kurakot, kapag ang gobyerno ay ninakaw ang madating ng bayan, kapag ang gobyerno pinagkakaitang mabuting kalusugan at binibigyan ng prioridad ang ayuda na kanilang ninanakaw ng mga politiko, yan po ay labag sa ating moralidad, labag sa ating pananampalataya, dahil sa pananampalataya ng lahat ng mabuting timbahan, hindi dapat kinukondena ang korupsyon, hindi dapat kinukondena ang pagkakait ng mga benepisyo sa mga mamamayan, lalo na kung narariyan naman yung mga pamamaraan para magbigay ng benepisyo. Ulitin ko po yung kita ng 2025 budget ay karapatan sa kalusugan, sa universal health care na ating sinulong. Alam mo, nagagalak ako na talaga ang dami nagagalit sa zero budget na PhilHealth kasi hindi ko akalain na talagang ganyan talagang kaimportante sa taong bayan yung karapatan ng kalusugan. Bakit? Nung naging batas importante talaga yung PhilHealth, no? Lalo na sa walang kakayanan magbayad sa ospital sa kanilang mahal sa buhay. Wala naman pumuri sa akin halos. Halos di nga napansin yan dahil hindi na maintindihan ng tao bayan kung ano yung universal health care. Ang alam nila yung PhilHealth medical insurance, hindi po. Ang medical insurance, bibigay lang yan ng mga benepisyo sang-ayon sa halaga na nababayad by way of premiums. Pero ang universal health care, hindi sapat ang mga contribution kaya dapat tustusan ng pera na galing sa taong bayan. At yan yung ayaw nilang gastusan ngayon. Yung mahigit na 90 billion na dapat pangtustos ng gobyerno para magkaroon ng katuparan ng karapatan ng kalusugan, yan ang pinagkait sa zero budget ng PhilHealth na ibinigay para sa ayuda na kinukurakot ng mga politiko. Yun lang. So nagagalak po ako na nagagalit ang tao dahil dyan sa nangyari sa PhilHealth. Dahil nung pinasa ko naman yung universal healthcare, wala namang halos umimik. Katunayan, mantakin nyo, akong principal author ng universal healthcare. Di naman ako nanalo sa Senado, di ba? Yun lang. Na naintindihan ko ano yung universal healthcare. At ngayon, galit na galit sa ngayon. Nagkagalak po ako. Huwag niyo po akong misunderstand. Nagagalak ako na nagagalit ng Pilipino dahil ngayon, na-realize nila kung anong pinagkakait ng gobyerno. Yung karapatan na wala dapat Pilipinong magkakait dahil lamang sa kahirapan. Now, ako, hinihimo ko nga lahat ng mga simbahan. Dapat kayo ngayon, naninindigan dahil ito'y issue na ng moralidad. Mantakin nyo yung pera na para ikabuhay ng mga mahihirap, pinagkakait ng gobyerno. Yung pera para sa libreng tuition sa state universities and colleges, tinanggal sa budget ng 2025. Yung pera na para sana sa libreng tanghalian na isinama sa Kongreso ng mga batang kulang sa timbang, binawasan. Tama ba yan? Di ba kung tayo Kristiyano, anong sabi sa ating Biblia, nung Isaiah? Kinakailangan bilang Kristiyano, bigyan natin ng damit ang mga nakahubad. Tirahan yung mga walang tirahan. Ay, ng mga nagugutom. Yan yung pinagkakait ng gobyerno sa 2025 budget para labang sa korupsyon ng mga congressman at senatong. Tingin ko, hindi lang dapat Iglesia ni Cristo manawagan ngayon ng pagtitipon-tipon. Lahat na, no? Ng mga merong pananampalataya sa Panginoon. Lahat ng may pananampalataya. Tama naman. Cristo, kahit anong simbahan pa yan, dapat manawagan na dahil immoral na ang nangyayari dito sa ating bayan. Tama ako o mali? Tama. Tama ba yan?
na hinahayaan nating magutom, mahihirap para lamang ang pera mapunta doon sa bulsa ng mga kurakot na congressman at senatong, mga Quad Committee members na yan? Tama ba yan? At tignan nyo kung anong servisyo ng Quad Committee. Nabibigay ba sila ng solusyon doon sa problema ng mataas na presyo ng bilihin, sa kawalan ng trabaho, at sa babaan ng sweldo? Anong solusyon ang naibigay ng Quad Committee dyan? Wala. Puro pakulong. Di ba? Panay pakulong. Yan ba ang dapat paggastos? Panay pakulong lang. Pera ng... Sanay pakulong lang sila, no? Nagkaroon na ng pag-aaral muli, ha? Worst quality of life ang Pilipinas. Pinakamasama ang buhay sa Pilipinas. Magkano ngayon, Sos Mariosep, ang isang piraso ng kamatis? Grabe, laki na ng kamatis ang mahal-mahal. Ano ba naman yan? Ang pinangako, 20 pesos kada kilo ng bigas, hindi 20 pesos kada piraso ng kamatis. Naku, lahat ng mga simbahan nananawagan ako, immoral na po ito. 20 pesos kada kilong bigas ang pangako, naging 20 pesos kada piraso ng kamatis. Kaya ako, ang mensahe ko po, pagdating ng 13 ng Enero, sumama na po tayo sa Iglesia ni Cristo. Ayan, sama-sama tayo sa IMP's rally. Made in the Philippines. At kinagagala ko rin po na ang founder niya ay nanggaling din sa aming simbahang protestante. Bagamat, hiwalay na simbahan ngayon ang Iglesia ni Cristo. Pero ang ama po, na nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay dating pastor po sa aming simbahan na protestante. So yan po ay nag-aagalak po kaming ipagmalaki na kahit papano, meron pong kinalaman ng aming simbahan sa Iglesia na ngayon nagpapatawag, pinakamalaking pagtitipon ng sambayanan para protektahan ng Vice President at itaguyod ang kapayapaan. Sa mga kababayan, tera na po. Kung hindi man tayo makarating sa Luneta at sa Liwasang Bonifacio, karoon ng Facebook, YouTube, kung ano-ano pa. Alright, supportahan po natin yan sa January. Sa January 13 at panawagan ni Yari Roque na pumunta na kayo para sa peace rally sa ating lipunan at tumahimik na ang ating bangayan sa bansa. Alright? Maraming salamat sa panonood pakinig dito kay Rob Trip. And don't forget to subscribe Rob Trip this channel. And see us again sa ating the next reaction video. Alright, thank you so much and God bless us all sa ating lahat.